In fairness, Senator, bidang-bida kayo after the June 10 session dahil isa kayo sa 5, natatanging 5 na bumoto ng tama na hindi i-remand yung articles of impeachment. Tama? Well, ako naman, sundan lang natin kung ano nakasaad sa Constitution. Sundan lang natin kung ano yung mandato natin. At as much as possible, be transparent para maintindihan ng tao yung proseso. Kasi aminado naman tayo na technical to. And the more we complicate things, the more magkakaroon ng duda ang tao sa institusyon. Pero sa tingin nyo, matutuloy ba yung actual trial given all the delays that we have been seeing? Yun ang aking tinutulak na magkaroon ng trial. Dahil itong mga issues na lumalabas, wala pa tayong sa trial, hindi pa natin pinag-uusapan yung merits of the case. Wala pang guilty or not guilty, puro mga preliminaries pa lang. At nakasaad naman sa Constitution na forthwith go to trial or trial forthwith. So, pumasok na tayo sa trial. Dito natin pag-usapan para maging transparent tayo at makita ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan natin. Yung kasi mismong yung company Vice President Sara Duterte, pinapabasura yung articles of impeachment. Expected naman yon. Pero anong paniniwala nyo? Kasi ito, pinagdidebatihin din po ito. And I expect some of your colleagues to raise this when the actual impeachment court is convened again, di ba? Yung ipabasura yung impeachment case against the Vice President. Pwede ba itong gawin talaga ng mga senador without going to trial? Ano sa tingin po ninyo? Kasi pag titignan natin, 'di ba, ang impeachment trial ay parang quasi-judicial 'yan eh. So merong mga proseso na pareho sa trial court. So pag makikita natin yung reply ni VP Sara, nakasulat doon, gusto nilang i-dismiss on various grounds. One of it, yung isang ground doon ay yung constitutionality ng impeachment articles of impeachment, 'di ba? Sabi nila dahil na-violate ng 1-year rule. Isa pa nga doon, rinemand nga yung articles of impeachment. So, ang aking expectation diyan, yung mga abogado ng akusado, i-raise talaga 'yan. Natural 'yan eh. In any case, whether impeachment case or not impeachment case, yung regular case, ang unang-unang remedy naman or unang-unang attack ng defense lawyers, ibasura na kaagad. Ngayon, ang importante sa akin, nasa trial na tayo para marinig natin yung arguments ng defense, magririnig rin natin yung arguments ng prosecution. Doon na lalabas kung ano yung argumento. At I'm very, very sure ang magiging motion ng defense lawyers ay to dismiss. No, natural yan eh. That's their legal strategy. So, I hope na wala namang dito kasi magiging uncertain kung anong gagawin ng mga senator. Kakampihan ba yung defense lawyer? Kakampihan ba yung prosecutor? Pag hindi magkakasundo yung mga senators, baka magkaroon ng botohan. O malala, mismong senador mismo yung magpabasura ng impeachment case, di ba? We saw that June 10. Nangyari, kaya nga ako bumoto ng, isa rin sa dahilan, kaya ako bumoto ng wag i-return or i-remand. More so kasi hindi pa tayo nagta-trial period. Wala pa tayong pinapatawag ng mga defense at prosecution to represent itong parties. Tapos yung kami mismo ang gusto magpabasura ng Kaya isa rin yan sa mga dahilan kaya bumoto ako ng Pero nga po, nakalagay kasi sa konstitusyon ang trabaho ng Senate sa impeachment court to try and decide impeachment cases. Diba? Litisin at desisyonan. Nasa kapangyarihan nyo ba na i-dismiss yung impeachment complaint na hindi pa nagta-trial? Yun po yung tanong ko. Yung trial kasi, and pag tinignan mo in our rules, pag pumasok ka sa trial, pwede ring i-raise nung defense yung mga issues surrounding the actual case. So, itong mga issues surrounding the actual case might be the validity of the articles of impeachment, whether the process have been followed. So pwede lang erase yun. Nakita ko sa rule number 6 ng rules namin. So pwede nilang erase rin yun. No? At pwede nilang i-challenge yung actual articles. Ngayon,
ang kagandahan lang pag pumasok tayo sa trial, pwede ring pwede ring labanan ng prosecution team. So magkakaroon ngayon ng arguments, no? Makikita natin yung dalawang arguments. At dito na tayo magde-decide kung kailangan bang pagbotohan yan o hindi kailangan pagbotohan. Dahil pwede rin sabihin ng presiding officer na hindi, ano na yan napag-usapan na o hindi naman kailangan pagbotohan yan dahil maayos naman lahat. So, at dire-diretso na. But hindi mo rin maaalis, to be honest, Christian, kung mayroong mag-object sa mga senator judges at mag-trigger ng vote. Hindi mo rin maaalis yun. No? Dahil pag may mga senators rin ang gustong magkabotohan, ay hindi natin maaalis rin yun. Iyan isa ko iniisip di ba? Pwede bang desisyon na ng majority ng mga senador na hindi na mag-trial at ibasura na yung articles of impeachment at hindi na paabutin doon sa actual trial, at the end of which boboto yung 2/3 on whether to, kung nakakailangan ng 2/3 vote para i-convict yung nasasakdal. Kumbaga, it's a majority. Yung defense lawyers will try to do that, naturally. Diba? Kung ikaw man ang nasa other side at defense lawyer ka, you will try to dismiss it as early as possible. Yeah. Diba? You will file that motion. Kasi kung ikaw in defense, gusto mo na matapos to kaagad. Ngayon, whether the senator judges, kahit kakampihan siya o hindi, o ilan ang kakampi sa kanya o hindi, yun ang hindi pa natin nalalaman ngayon. Kaya nga gusto kong magkaroon ng argumento Kasi kung lumabas yung ganyan na motion at ma-argue naman ng prosecution na wala yan, hindi yan valid. And then at least ang mga senator judges pwedeng i-weigh yung dalawang arguments. So pwede rin na magkaroon ng botohan. Pwede sabihin na lang na hindi yan valid. So diretso pa tayo. Opo. Kasi yung question as to whether the articles of impeachment violated the 1-year ban. Diba it's a question of law na actually nakabinbing ngayon sa Korte Suprema at wala naman silang TRO o injunction. Yeah. Bakit ang sasagot ng question of law yung senators as impeachment court judges? Yun po yung tanong ko Well, yung in the absence of a decision from the Supreme Court, ang baso ko diyan parang iniiwan na sa Supreme Court iniiwan ng Supreme Court sa impeachment court itong decision na ito. At yung mga senator judges na using their own appreciation as senator judges to rule on this matter. Kasi kung gusto mag-rule ng Supreme Court on that constitutionality, matagal na nilang dapat nag-rule Finale yung na ito is February Hanggang ngayon, July na, wala pa tayong naririnig. So, if you read the body language, at least in my appreciation, iniiwan na ng Supreme Court sa impeachment court yung decision kung paano ma-appreciate itong articles of impeachment. Dahil in their mind, I think in their mind, na ang impeachment is a political process. So we leave it to the impeachment court to decide on that matter. Ang reading ko naman doon, medyo advanced ang konti po ituloy niyo yung trial. Hindi nga namin hinihinto Yun nga. That's why ang aking position nga, ituloy natin yung trial. Now, whether, kapag pumasok ko nga sa trial, pwede rin kasi erase yung mga issues surrounding the articles of impeachment. Not only the main case, but surrounding the articles of impeachment. Pwede rin, if you, mababasa mo naman kung ano yung issues na i-erase nila. Unang-una nga, yung articles of impeachment ay defective or violates the 1-year rule. Pangalawa, yung remanding or returning, 'di ba? Nakasulat naman 'yun doon sa answer ni VP Sara. So nakasulat rin doon yung evidence, wala raw napakitang evidence. So I'm sure i-erase 'yun ng defense. 'Yun ang mga kanilang mga punto na i-erase nila during the impeachment trial na. But ang importante, pumasok na tayo sa trial, para marinig natin at transparent to sa buong bayan. Kasi ngayon, so totoo lang, parang kami-kami lang nag-uusap At yun na nga, hindi naman pwede yung mga huwes kami nagde-decide dahil ang trabaho namin, pumasok sa trial at pakinggan namin yung mga arguments. If you follow ako kasi pinapanood ko rin lately yung impeachment ni CJ Corona. Ganun rin naman Nung pagpasok nila, 'di ba, may motion to dismiss na kaagad. Diba? So, pero hindi tinanggap yung motion to dismiss, tinuloy yung trial. So in other words, makikita mo naman kung ano yung magiging
legal strategy ng defense base doon sa kanilang answer or reply to the summons. Pero I think isa po sa mga pagkakaiba nun, nung panahon ng Corona impeachment trial, at least wala ko naaalala na isang impeachment court judge mismo yung nagpapadismiss. Correct, Dito correct. sa inyo, meron si Bato eh. Ang tanong ko po sa inyo, pwede bang gawin yun sa tingin ninyo ng isang senator judge na siya mismo yung magpa-dismiss? Para sa akin, dapat trabaho yan ng defense lawyers dahil trabaho ng kanilang abogado na i-dismiss itong kanilang trabaho nila to file a motion to dismiss. No? So it's their ano yan eh. That's their trabaho nila yan eh. Ito pala, Senator, konti na lang, no? Magiging member pa rin po ba kayo ng majority sa papasok na 20th Congress? Well, ngayon, very fluid ang sitwasyon dahil nga may mga taong gustong maging Senate President. So, depende kung sino ang makakakuha ng mas maraming boto, obviously. No? So, very fluid pang sitwasyon. Pero I think as we go along, magiging klaro na rin yan. But is it true yung lumalabas sa balita na si Senator Cheese, meron na siyang sapat na numero as we speak to retain the Senate presidency? Christian, mas maganda siguro siya na lang ang sumagot niyan or I think galing yan kay Senator Joel. Mas maganda kung Senator Joel na lang. Tinuro si Senator Joel. Sabi ko, siyempre hindi naman ako pwede mag-comment sa comment. Pero ikaw, Senator Win, will you support Senator Cheese? O wala ka pa desisyon niya yan? Maraming pag-uusap. No? Maraming pag-uusap. I'll leave it at that for now. No? So, maraming very fluid pa yung situation at nag-uusap naman sa isa't isa. Kasi I would imagine nililigawan ka rin po ni Senator Tito Soto. Oo, mga kaibigan rin natin. In fact, both kaibigan natin. Even si Senator Amy, kaibigan rin natin dahil nabasa ko na she's vying for the Senate presidency. Pero yung minority, ito may mga nagtatanong lang dito. Will that be an option for you, minority? Anything is possible on the table. Depende yan kung anong sitwasyon. But para sa akin, anything's possible as of this point.